Praise God. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Sumaating po ang kapayapaan ng dakilang Diyos. Hallelujah. Ang Panginoon ang may bigay ng buhay mo't lakas. Siya ang may likhang lahat, siya noon ngayon bukas. Praise God. Ang ibig ng iyong puso isipay, sigaw ng iyong damdamin mayroong kagalakan. Ang Panginoon ang buhay mo, siya mong paglingkuran. Si Jesus ang iyong Panginoon, purihin mo na walang hanggan. Si Jesus ang musika, Hallelujah. ang tanging Sumaating po ang kapayapaan ng Diyos. purihin ang pangalan niya, sigaw ng nilikha. Ng sandalin ng buhay mo, purihin mo ang tanging musika. Purihin po ang dakilang Ama. Hallelujah, hallelujah. Ang ibig ng iyong puso isipay, sigaw ng iyong damdamin mayroong kagalakan. Ang Praise God. Panginoon ang buhay mo, siya mong paglingkuran. Si Jesus ang iyong Panginoon, purihin mo na walang hanggan. Si Jesus ang musika, ang tanging salita. Purihin ang pangalan niya, sigaw ng nilikha. Sa lahat ng sandalin ng buhay mo, purihin ang tanging musika. Papaya, 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 papaya. Si Jesus ang musika, ang tanging salita. Purihin ang pangalan niya, sigaw ng nilikha. Sa lahat ng sandalin ng buhay mo, purihin ang tanging musika. Ang musika, ang tanging salita. Purihin ang pangalan niya, sigaw ng nilikha. Sa lahat ng sandalin ng buhay mo, purihin ang tanging musika. Praise God. Kamusta na po kayo? At binabati ko po kayo saan man dako po ng Pilipinas. Kayo naroroon. Isang mapagpalang pagpasok ho ng undas. At maaari po nating mabisita ang ating mga yumao. Bagaman gaya ng pinag-aaralan natin sa Biblia, ang pagbisita po na ito ay bilang palatandaan na lamang po ng ating pong paggunita sa kanila. Pero yung pong mga bibisitahin po natin doon ay mga bahagi ng katawan na naging lupa na po yun. Wala na po doon yung kaluluwa, sapagkat sino man po na nanampalataya kay Kristo, siya po ay makakasama po ng Panginoon doon po sa buhay na walang hanggan. Kaya ang tawag po natin doon ay paggunita na lamang po. Ginugunita na lamang po ang mga araw po na yon na kung saan ay talaga naman naging kabahagi na rin ng buhay din naman natin. Ang ating mga kapatid po na yun na yumao po, lalo na ang ating mga magulang, kapatid man, o maging kaibigan at mga kasamahan po sa iglesia. Kaya kamusta na po kayo at binabati ko po ang lahat po ng mga kapastoran. Sila po'y nakikinig ngayon po at sila po ay bahagi ng pong pastor seminar po na ginaganap dito po sa Tagaytay. Magsimula po nung Lunes hanggang sa kasalukuyan, tayo po ay nagpapasalamat at
binigyan tayo ng pagkakataon po ng Marikina Valley Ministerial Fellowship na tayo po ay makapagpahinga kasama po ang iba-iba pa nating mga senior pastors na kasama po sa Marbal bilang pagkilala po sa mga nagawa po at gayon din naman po at ginagawa pa para sa kaharian ng Diyos. Kaya taos puso po tayong nagpapasalamat sa pamumuno po ni Pastor Jerry Ballesteros sapagkat ang organisasyon po ng mga kapastoran na ito, hindi po sila nakakalimot doon po sa pagkilala rin naman po sa gawain po ng mga senior pastors na talagang namamahala ng church. Kaya sa 3 araw po ng pamamalagi natin doon, nagpapasalamat po tayo dahil nakapagpahinga po tayo sa Royal Park Hotel at kasama po ang iba't ibang mga kapastoran at mga senior pastors at ako po'y lubusang nagagalak dahil ginawa tayong tagapagsalita rin po ni Pastor Jerry Ballesteros, ang ating Pangulo, lalong-lalo na doon po sa aspeto po ng evangelism sa mga nanggaling sa kulto, dahil yun po ang ating pong eksperyensya, doon po tayo nanggaling, kaya nakaka-relate yung mga tinuruan din nating mga pastor po on how to evangelize former cult members po, dahil naglipanan na po yung mga kulto. At salamat po sa Diyos sa buhay ni Pastor Jerry Ballesteros na ating pong Pangulo ng Marikina Valley Ministerial Fellowship sa 3 araw po na tayo po'y naroroon at nakatipid naman po tayo ng hotel kahit paano dahil ang may-ari po ng Royal Park ay medyo po siya, malambot ang kanyang kalooban po sa mga pastor po doon na nagstay at lalo tigit po ay napakasasarap din po ng mga pagkain na ipinagkaloob po sa mga pastor na nanatili doon. Kaya maraming salamat po sa Marikina Valley Fellowship or Ministerial Fellowships sa pamumuno po ni Pastor Jerry Ballesteros. Kaya kamusta na po kayo? At tayo po ay patuloy bagaman pagod hoy, nagpapasalamat, nakapag-relax po tayo ng mangilang-ilang araw po dahil po sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos. At tayo naman din po ngayon ay hindi maaantala, tuloy pa rin, the show must go on po sa ating pong mga pag-aaralan sa Bible studies. Lalo tigit po, ang ganda ng topic natin ngayong gabi, pinamagatan po natin, dasal na may asal. Ayan. Kasi pagka napansin niyo po yung salitang dasal, hindi dinidinig ng Diyos yan pagka po wala yung asal. Kailangan pag nagdadasal tayo, may kasama pong tamang asal. At ano-ano po yung dasal na pinakikinggan ng Diyos, dasal na may asal. Yan po. So, sa rest po ng gabi, pakinggan nyo po at tayo po ay tutungo sa mga magagandang aral po na ito. Ang dami ko pong natutunan doon. At doon po talaga, nagsama-sama yung mga pastor, yung mga talagang namumunong pastor po, senior pastors po. At first time din po na pinasasalamatan ko kasi hindi na po katulad ng dati, na pag mayaman ka po, ikaw po yung ilalagay nila doon na pinaka pinuno, Pag napapakinabangan ka po nila at ikaw po palagi na lang nakukuhanan nila ng benepisyo, ikaw yung iloloklok na leader. Ngayon, hindi po. Pinananalangin po sa Marbal kung sino po yung talagang iloloklok ng Diyos na pinuno. Kung sino po yung talaga pong nire-recognize na mga itinalaga ng Diyos na talagang mga senior pastors po, ang mga nakasama ko po. Bagaman may mga babae po, accountability na po nila yon. Pero yung mga senior pastors po na nagtipon-tipon, wala hong malaking church, wala pong maliit na church, wala pong mataas ang pinag-aralan, walang mababang pinag-aralan. Sama-sama po kaming nanikluhod, nanalangin para sa bansang Pilipinas. And then the rest of the 3 days doon po ay ine-enjoy po namin at talaga namang nag-relax, nagpahinga, umawit, kumanta, at nagkaroon po ng mga iba't ibang parang seminar din po. At ako po nga po ay nagpapasalamat sa Diyos kay Pastor Jerry sa talaga din naman sa akin magsalita tungkol po sa evangelism naman para sa mga former cult members. Kasi marami nga pong mga, hindi na natin banggitin baka magalit yung mga iba. Marami pong mga kulto ang naglipan na paano natin i-address po yung pag-share ng gospel po. Halimbawa, galing sa ganitong church, alam natin yung church na yun ay kulto. Galing sa ganito pong samahan, alam natin po yun na blind followers sila sa mga leaders nila.
sapagkat hindi po madali yan na kumawala. Ito po ay napakatagal na proseso po sa ganyang mga uri po ng mga hindi magagandang mga samahan. At doon nga po tayo binigyan ng pagkakataon na makapagsalita po. Kaya ang dami ko pong mga nakilala doon at ako po ay nagpapasalamat ang mga kasamahan ko po na mga pastor doon, lalo na yung mga naging kaklose ko po. Salamat po kay Pastor King, ayan po, si Pastor Dex, ayan po, lalo-lalo na kay Pastor David, no, ng I Am the Redeemer Ministry, diyan po sa may Tanyong, ano, diyan po sa may Barangka, malaki po yung church nila diyan. At saka po si napakadami po, si Pastor June at saka si Pastora Beth Kapinig, sa JIL po si Pastor Mike Marin, at saka po si Pastora, no, Needs, ayan po, si Pastora Needs Marin. Magandang gabi po sa inyo. At ang dami-dami pa, at saka may kabatchmate pa pala tayo, si Pastor Cyril De Vera at ang kanyang misis po. 25 po halos lahat ang sumama at tayo po ay nagpapasalamat dahil recognition po. Para po sa kabatiran ninyo, ang October po kasi, lalo't higit po ay matatapos na, ay tinatawag nating Pastors Appreciation Month po yan. Ayan. So, nagpapasalamat tayo, no? Bagaman, sabi nga ng Panginoong Jesucristo, minsan sa sariling tahanan, hindi naman tayo nakikilala, napaparangalan. Pero, ang pinakamahalagang parangal po ay sa Diyos. At ako po ay talagang galak na galak. Hindi naman din tayo nakalimutan po ng Marbal. At napakahusay ng nilagay na Pangulo, si Pastor Jerry Ballesteros, na naglaan po ng 3 araw para makapag-relax po ang mga pastor. Kaya magandang gabi po. Hindi tayo mahihinto sa pagpe-preach natin kahit tayo po ngayon ay on vacation mode po. Ipapahayag ko ang salita ng Diyos sa inyo. Dahil maganda ho ang topic natin ngayon, live po tayo rito, ang dasal na may asal, at yan po ang ating magiging mahalagang topic po ng pag-aaralan. Kaya binabati po natin ang ating mga kapatid mula sa Puray, sila Jamaica. Magandang gabi sa iyo, Jamaica. Magandang gabi po kay Syra at saka kay Raymart Cruz at saka kay Joanne. Kamusta na po ang mga Cruz family? Jamaica, Syra, Raymart, Joanne, at saka si Faye Abukal, si Marlo, at saka siyempre, andyan si Marlo, nandyan si Demalin, at saka si Pompom, ayan, at siguro si Pompom at saka si Sister Odi magkasama na rin. Lalo tigit po, pinasasalamatan din natin si Nanay Soli, naka-tune in po sila dito po sa pagpapahayag natin ng salita ng Diyos ngayon. Ito pong Bible Studies, ano ho. Kaya magandang gabi po sa inyo. Kamusta na po kayo dyan? Dito po ay napakalamig. At napapansin nyo po, alas 5:30 pa lang madilim na, no? Dahil papalapit na ng papalapit po ang Disyembre. Ayan. So sa Royal Park Hotel po ay naririto po tayo sa Tagaytay. Magandang gabi rin po at happy anniversary po kay Sister Emmy at kay Brother Greg. Nakita ko lang nabati kanina at sa nakaraang linggo po. Happy anniversary po sa inyo. Magandang gabi rin po kay Brother Boy De Los Reyes at sa buong pamilyang De Los Reyes. Salamat po sa pagkilala niyo po sa pastor. Salamat po sa lahat ng mga suporta po. Salamat po at naglagay po ang Diyos po ngayon ng isang mahusay na pamunuan, lalong-lalo na sa ilalim po ng pamumuno ni Brother Boy De Los Reyes. Magandang gabi po at maraming salamat po sa ating Panginoong Diyos at tayo po ay nagpapasalamat din naman po lalo tigit po sa mga kapatid natin sa buong mundo. Maraming salamat po sa Cruz family at gayon din naman po sa buhay po ni magandang gabi po sa buhay po ni Atilina at lalo na po sila Brother Kaloy at ang buong Cruz family. Salamat po sa mga pagsuporta po ninyo at hindi ko rin po kayo nakakalimutan sa panalangin, lalo na po ang Care Force na palagi ko pong idinudulog na very successful po ang lahat ng mga gawain pong pang-medical po, lalo na po ang mga diagnostic center facilities po ng Care Force dito po sa may ospital. Tinatanong nga rin po ng mga pastor sa Marbal, sabi ko operational na po at nagpapasalamat po tayo sa kabutihan ng Panginoon. Magandang gabi rin po sa atin pong kapatid dyan sa New York. Nagpapasalamat din tayo dyan sa California
At diyan po sa Texas, ang mga kapatid po natin at mga kamag-anak Fabellar at kasama rin naman po ang buong pamilya po ng mga Esquejo, mga kamag-anak ko po sila. Magandang gabi rin naman po sa buong kamag-anak po namin diyan po sa Binalonan at ako po ay nagpapahatid din po ng pakikiramay din po sa pinsan ko po na Yumao po. Yan po, condolence po sa pinsan ko po at siya po ay anak ng kapatid ng tatay ko po. Ayan, so magandang gabi rin po sa lahat po ng ating mga kapatiran sa Canada. Kamusta na po ang ating mga kapatid diyan? Lalo na po ang Sans family diyan. Kasama rin naman po ang mga Ramos, Hiron family. Naway patuloy kayong pagpalain ng Diyos sa pakikinig po ng mga programa na ito. Sa United Kingdom po, ang buong Gutierrez family, si Jojo Bilog po, palaging nanonood ng ating story. Sana makipag-communicate. And pagbalik mo dito, Jo, punta ka sa church dahil active na active pa rin si mama mo at ang mga iba pa nating mga kapatid po. Patuloy pa rin po yung ministeryo na sinimulan po ng Diyos sa pamagitan po ng buhay ni Pastor Noli. At gayon din naman po nagpaparating tayo ng isang magandang gabi po diyan po sa gitnang silangan, lalong-lalo na po kay Sister Aster, kay Ivan at lalo na po sa Dungo family, si Brother Alex, Sister Jen, kasama po si Sister Ellen. Kamusta na po kayo? At lalo din naman po si Sean, ang kapatid nilang bunso. Lahat-lahat po, si kapatid po na Rituel, no? Si Rituel po, kamusta na po? At kamusta rin naman po ang ating mga butihing kapatid diyan, si Paulo, si Shed at saka si Kisha Amara. Kamusta naman po sa Japan? Hindi natin nakakalimutan si Midori, hindi natin nakakalimutan po si Sister Lizette at kaya hindi naman po si Brother William. At lahat po kayo na nandiyan ay nasa taos-pusong pagbati ko po, lalong-lalo na ang mga kapatid natin sa Puray. Ang dami na nating mga kapatid ho ngayon, no? At tayo po ay bumabati po kay Pastor Elmer. Magandang gabi po at kay Sister Leia po. Talagang your labor in the Lord will not be in vain. Ayan. Titiyakin ko po sa habag at awa ng Panginoong Diyos, magiging maligaya ho ang Pasko ninyo. At tayo po ay ayoko pa munang i-open up kung ano po ang maari pong gawin ng Panginoon diyan. Ngayon pong atin pong Christmas party, pero ako'y naniniwala po something good is going to happen po this Christmas party. Kaya patuloy lang po tayong nagpapasalamat din sa lahat ng mga kapatid pong nandiyan sa Puray. Good evening po sa atin pong mga kapatid, lalo na si Georgie Alejandro. Blessed night at blessed evening po sa inyo dyan, Georgie. Panghawakan ng salita ng Diyos, huwag bibitiw at patuloy kayong manalangin. Yung tinuro ko, kung maaaring lumuhod sa prayer, lumuhod po, ha? Kung kaya nga hong magpatira pa sa lupa, magpatira pa po. Huwag ninyong kalilimutang manalangin diyan. Si Sister Luz Alex, salamat sa pagsama po ng panalangin every morning po. Si Sister Irma po, magandang gabi po sa inyo. At gayon din naman po kay Sister Odi. Sumaatin po ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos kay kapatid na Alma. Alma, ano po ito? Baka taga-Puray po, ano ho? At syempre nabati na rin natin si Demalin at saka po si Marlo at si Danica at ang brother husband ni Danica, si Rosalie Tagal at si Sister Linda Soriano po. Maraming salamat at kayo po ay naka-tune in po ngayong gabi. Panalangin niyo po kami dito sa Tagaytay. Dahil dito po ay medyo malamig-lamig o masarap po dito. Sana makapag-engage din tayo, no? From Cainta, dito naman tayo bumisita sa Tagaytay ho. Kaninang madaling araw po ay talagang 23 degrees, so parang Baguio. Magandang gabi rin naman po kay Sister Soli at pinapanalangin ko po si Arlene at saka po si Angelica sa mga negosyo nila at ang buong Villanueva Bautista family po. Magandang gabi rin naman po kay Jane Kidilig. Good evening po mula po sa Puray Christian Church po siya. Magandang gabi po sa bawat isa. Si Sister Alice po, kamusta na po kayo? At gayon din naman po ang aking taos-pusong pagpapaabot po ng magandang gabi rin naman po kay Brother Jimmy. Ayan o. Kay Rich and Javier, good evening po mula po sa PCC Youth. At ini-establish, pinalalakas natin ang mga kabataan. Ang pangarap ko po, no? Pangarap ko lang naman po ito, siyempre ang Diyos ang nagpapatupad.
yung pong mga e-enter ng Bible School po, magkaroon tayo ng scholarship program para sa inyo diyan, no? Lalong-lalo na yung mga tatawaging pastor po diyan. Kaya magpatuloy lang kayo kay Lord. Something good is going to happen also in Puray. Kay Giancarlo Vertudes, magandang gabi po mula po sa Puray Christian Church, puro Puray Christian Church. Sana ganun din po sa atin, ano, sa wala po ako nakikitang kabataan dito sa Peace of Harvest. Pero sige po, your labor in the Lord will not be in vain, ano ho. Puro Puray Christian Church. Alam nyo po, ipagpe-pray ko yung mga taga-Puray po. Pagpalain kayo, may panahon kayo para sa gawain po ng Diyos. Nasa bundok pa kayo, pero naka-live po kayo, no? Praise God. Si kapatid na Nel at si kapatid na Crisel, pagpalain po kayo. Si Sister Belinda, palagi ko pong nakikita sa church yan. At pag umuwi po ay abot po sa langit ang ngiti niya sa blessings na tatatanggap niya sa mga aral. Ayan po. Si Corazon Cruz po, October 29, nilagyan pa ng date ni Corazon. Ano? At si Maribel Reybuenan, si Belinda Reybuenan. Maraming salamat po sa pagdalo ninyo palagi. At lahat-lahat po. Faye Abukal, si Crisel, salamat. Ano? Malapit na nating makuha ang grocery, Crisel. Ang ilap ng grocery, pero nananampalataya ko makukuha natin po ang grocery mula sa mga senior citizen po nating mga kapatid. Raymart Cruz, good evening po. At sa lahat-lahat, Jane Kidilig, ayan, ang dami po, no? So, pasensya na po kung minsan hindi ko po mabasa, pero taos puso po akong nagpapasalamat po. Ayan, so, sarap po mag-swimming dito. 23 degrees. Talagang ang buto-buto po ninyo ipapasukan po ng rayuma. Pero ganun pa rin din. Masarap po mag-relax po, lalo na at hindi tayo pinababayaan po ng Marval. Kaya mahal na mahal ko po ang Marval eh. Hindi po nakakalimot sa pastor po yan. Doon pa lamang ho, kinantahan kami. Nagpapasalamat ako siyempre ang kapurihan po sa Diyos. Ano ho? Nag-create ng programa po, binati yung mga pastor, yung mga paghihirap ng pastor, mga pag-Bible studies po. Kinilala po nila. Kaya po sana dyan sa Puray Christian Church, binati nyo po sana si Pastor Elmer. Happy Pastor's Day po. Huwag po tayong manhid. Ang mga pastor po yung nagpapakahirap sa inyo. No ho? Pero okay lang po yon dahil may nasasandigan po tayo, lalo na po ito pong Marval. Hindi po, huwag kayong mag-alala, hindi ako pinabayaan, hindi po ako ginutom, hindi po ako binigyan ng anumang problema po. Napakabuti po na mga kasamahan natin sa Marval po, kumikilala po sila sa mga gabi-gabi ho na pananalangin at walang tigil na pagba-Bible studies po at yung pagkilala po sa pastor nila. Kaya si Pastor Jerry po talagang pinagpala ng Lord yan eh. Yung kanila pong church talaga ay almost 25 million. Bigay lang po ng kanyang miyembro po yun, ano, binigyan po sila ng church. Kasi isang ugali pong nakita ko kay Pastor Jerry, hindi siya nakakalimot po sa mga pastor na kanyang pinaglingkuran dati. In fact nga, ito po, malaki blessing niya eh. Kami pong mga pastoro, tinipon niya para bigyan po ng maliit na parangal. At tayo po ay nag-e-enjoy nga po ngayon. Kaya sabi ko sa kanya, hindi pa rin ho hihinto ang Bible studies na ito dahil may message po ang Panginoong Diyos sa inyo at ito po ay pinamagatan po natin ano ho, na dasal na may asal. Ayan, dasal na may asal. Pastor, bakit po ba? Pagka ho nagdadasal at wala tayong asal ho, hindi po pakinggan? Hindi po. Kasi mahalaga po yung pong may asal ang ating pong pagdarasal. Ayan. No? Kaya ako po'y lubusan pong nagpapasalamat talaga. Ayan. Lalo na po sa sister wife ko, talagang ginagamit po ng Panginoong Diyos. Ano ho? Sa lahat ng mga paghayo ko po, sa mga prayer na ginagawa po, nagpapasalamat po ako kasi meron tayong benefactor po, tagabigay po ng pamasahe, tagabigay po ng baon. Nakita ko po kung paano blinis ng Panginoong Diyos yung sister wife ko. Dapat nga po ako nagbibigay sa kanya, pero siya po ang nag-finance po ng lahat ng gawain ko. Kaya sinasabi ko po, ma-unlock yung susi din sa inyo. Mahalaga ko kasi yon. Ang nakita ko ho, patuloy pong itinataas yung kalalagayang financial ng misis ko kasi ma-generous po siya sa gawain ng pastor eh. Glory to God ho, no? Glory to God po. Hindi po sa kakayanan ng misis ko. Pero lahat ho ng gawain sa Marikina,
fini-finance niya. Lahat po ng pagkain ko, fini-finance po niya. Ayan. Sino pong pinagyayaman? Yung misis ko ho, ng Diyos. Praise God. Kaya maraming salamat po sa Panginoong Diyos. Susi po kasi yan. Susi po yan mga kapatid. Ano ho? Huwag tayo magdadamot po sa church. Kikilalanin din po natin yung pastor natin na halimbawa ho, tanungin nyo sa sarili ninyo, ang pastor ba natin ho ay umabsent na kahit isang beses po sa Bible studies? Yung pong isang maliit po na masabihan natin na maraming salamat sa Diyos po sa buhay niyo, pastor, hindi po kayo uma-absent sa Bible studies. Malaking tulong ho yun. Yung pong ating pong pastor, yung mga tinuturo nyo nakakapagpalakas, malaking tulong po yun. Pero ganyan nga po sinasabi ko po sa inyo, kung sino po nagpaparangal sa pastor, yun po ang binebless ng Lord. Kahit tanungin nyo po, kahit na kanino pong pastor, kahit na kanino pong mga scholar sa Biblia po, totoo po sinasabi ko, you will be blessed by God if you love your pastor, you will be blessed by God if you support your pastor, you will be blessed by God if you never forget the pastor during Pastor's Appreciation Month. Pero anyway po, nagpapasalamat po tayo, no? Tuloy po ang ating gawain, meron po tayong pag-aaralan, dasal na may asal. Gayunpaman po, bago tayo tumungo sa mga pag-aaralan natin, kaya nga po dasal na may asal, sisimulan po muna natin ang atin pong gawain sa pamamagitan po ng panalangin. Tayo po lahat ay umuko po at magparangal sa Diyos. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat po kami sa gabing ito dahil ang mga dasal na ito ay lalagyan mo ng asal, Panginoon. Walang dasal kung wala pong asal. Kaya Panginoong Diyos, ituro mo po ang mga napag-aaralan na ito sa Biblia ng may mababang kalooban at patuloy na pag-ibig sa kapwa upang maparangalan po, walang iba kundi ikaw po ang dakilang pastor. Panginoon, sa iyo nang gagaling ang parangal. Ang lahat ng mga Pastors Appreciation Month na ito'y baliwala, maliban na ikaw po ang magparangal. Kaya mas nanaisin ko po na ang parangal manggaling po sa Diyos at hindi po sa tao, sapagkat ang tao'y nakakalimot, ang Diyos po kailan paman your labor in the Lord will not be in vain. Kaya Panginoon, ikaw na pong bahala sa akin. Sa lahat po ng mga pagpapagal na ito, wag mo akong kakalimutan. Ang tao'y nakakalimot pero ang Diyos po kahit kailan paman, hindi mo ako iiwan at hindi mo ako pababayaan. Kaya Ama, bigyan niyo po ng malinaw na pag-aaral po ang lahat ng mga bagay na ito at bigyan niyo po ng blessing si Pastor Jerry po. Lord, i-bless niyo po siya at ang lahat po ng mga nag-organize ng Pastors Appreciation Month at ang seminar po na ito na ginanap po at ginaganap po, Panginoon, dito po sa Royal Park Tagaytay. Talagang Panginoong Diyos, ibalik niyo po 100-folds kay Pastor Jerry po ang pagkilala po sa mga pagpapagal at pagpapagod po ng lahat ng pastor. Maraming salamat po. Ang pinakamataas na papurit, pagkilala at pagdakila po ay binabalik namin sa inyo. Sa banal po na pangalan ni Hesukristo. Amen at amen. Muli po, parangalan natin ang Diyos sa pamamagitan po ng pagsabi po ng Amen. Magandang gabi po kay Rizel, kay Daito, at gayon din naman po kay Jane Kidling. Maraming salamat po, Nanay Soli, sa pagkakaalala po ng Pastor's Day. Magandang gabi po sa inyo. Pagpalain din po kayo, Nanay Soli po. Ayan o, binati po tayo ni Nanay Soli. But maraming salamat po sa lahat po nakakaalala sa Pastor's Appreciation Month po. Kaya po magandang gabi po at tayo po itutungo na sa atin pong pag-aaralan ngayon. Ito po ay may kinalaman po sa dasal na may asal. Hindi po ba kayo nagtataka mga kapatid na kuminsan po ay may mga dasal po tayo bagaman na pag-aaralan na po natin na hindi po tinutugon. Naalala niyo po yung ating nakaraang Bible studies meron tayo pong pinag-aaralan na tungkol po ito sa panalangin ni Haring David. Pero ang anak niya po, kinuha pa rin ng Diyos bagaman siya'y nag-ayuno at bagaman siya po ay talagang naglupisay at nanalangin po ng taos po sa kanyang puso. Ang tanong po natin, bakit kaya minsan ang panalangin talaga'y hindi madidinig ng Diyos? Kasi gaya nga ng ipinapakita ko ngayon, ang dasal po, kailangan, tingnan niyo po ang spelling ng dasal. Letter D, A, S, A, L. Ang dasal po ay nilalakipan po ng asal. Ano po yung asal? Ito po yung ating karakter. Ito po yung ating pinag-uugali. Bagaman ang ating pag-aaral po tungkol sa naturalesa at likas ng tao, ang tao po'y masama. Ang tao po ay hindi pwedeng makagawa ng mabuti. Ang tatawag po natin sa aral na yan ay total depravity, Likas na makasalanan ng tao.
Pero once na siya po ay nakipag-ugnayan, once na siya po ay nagkaroon ng relasyon kay Kristo, instantaneously siya po ay nagiging isang bagong nilalang. At yun po ang pag-aaralan natin ngayon. Tumungo na tayo sa teksto natin, pinamagatan po natin na dasal na may asal. Sabi po dito, ito po ay very famous na Bible verse na paulit-ulit nating sinasabi. Ang sabi ng Isaiah 59:2. Tingnan niyo po, may mga nakakulay pula po rito at nakakulay blue po. Ang sabi ng Isaiah chapter 59 verse 2, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Ano pong sabi dito sa verse 2? Nakapula po, nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi ninyo siya marinig. Ano daw po ang dahilan kung bakit hindi natin siya makita at hindi natin marinig, ang ating Panginoong Diyos, lalo na po yung kanya pong tinig. Kasi nga, ang tao po ay nagkasala. Ibig sabihin, nagdadasal tayo na mali yung ating asal. Kaya nga, dasal na may asal ang ating pag-aaralan ngayon. Ang sabi ho ulit ng Isaiah 59:2, ang masasama ninyong gawa ang naging dahilan ng pagkahiwalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi ninyo siya marinig. Masasama ho kasi yung ating asal, Dasal tayo ng dasal, pero masasama po yung ating asal. Bakit? Wala pong regeneration na naganap po sa puso. Wala pong born again experience ang nabuo. Wala pong pagbabagong naganap sa puso. Kaya po yung atin pong nakikita dito, dasal na walang asal. At pag wala pong magandang asal yung dasal, hindi natin makikita ang Diyos kahit hanapin niyo po siya. At lalo't hindi tayo papakinggan ng Diyos sa lahat ng atin pong panalangin. Ulitin ko lang po, ang isinasaad po rito ng Isaiah 59:2, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Purihin po ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Can we say amen? So, pagkakasala talaga. Yung mga masasamang asal talaga kaya hindi tayo marinig ng Diyos. Hindi niya mapakinggan yung atin pong panalangin. Hindi natin siya mahanap kung saan tayo pumupunta. Binabasa natin ang Biblia, tumatalino tayo, pero hindi lumalalim yung ating relasyon sa Kanya. Ang tanong natin, bakit? Alam niyo mga kapatid, mali po kasi yung asal. Yan. Kaya tingnan natin, ano-ano yung mga nagiging maling asal, Pastor? Una po sa lahat, pag ikaw po ay nagmamataas, ang sabi po ng Matthew 23:12, God opposes the proud, but He gives grace to the humble. Ibinabagsak ng Diyos ang mga nagmamataas at ang mga nagmamataas po, binababa niya. Nagpapakababa, itataas niya po. Ayan. Kaya po, ganun mga kapatid ang atin pong nakikita. Tingnan ninyong mabuti, ang sabi ng Santiago 4:6, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mapagpakumbaba. Nagbibigay siya ng higit sa pagpapala. God opposes the proud and He gives grace to the humble. How can God answer our prayer if we have a very prideful heart, if we have a very proud heart? How can He hear all our prayers? Hindi po pwedeng marinig ng Diyos ang panalangin ng isang tao na hindi kumikilala sa Kanya, ng isang tao na hindi natatakot sa Kanya, ng isang tao na walang Diyos sa kanyang puso, ng isang taong mas mataas pa ang tingin niya sa kanyang sarili kaysa sa Diyos. Sabi po ulit ng Matthew 23:12, God opposes the proud, but He gives grace to the humble. Only those whom God has given grace has their prayers be heard from heaven. Yung tao lang na binigyan ng habag ng Diyos, yung tao lang na kinaawaan ng Diyos, yung tao lang na binigyan ng grasya ng Diyos, na ang kanyang panalangin na sinasambit sa kanyang bibig ay maaaring madinig ng Diyos. Dahil nga po ang mataas po, nagmamataas, ibinabagsak ng Diyos, paano didinggin po ng isang Diyos
ang panalangin ng isang taong mapagmataas. Kung siya po'y nananalangin na, ang isang mataas nga na tao po'y hindi na ho nananalangin sa Diyos ho yan eh. Paano pa didinggin ng ating Panginoon? Hindi ho ba? Kaya magandang gabi po kay Neil Adrian. Yan po, magandang gabi po mula po sa PCC Youth. Nabasa ko yata kahapon, mahina yung internet, pero nagpapasalamat si Demalin, lumakas daw po kasi meron tayong Puray Christian Youth. Ayan po, no, yung PCC Youth na nakikinig sa atin. At yung buong Narce family, sila Pastor Elmer po, nakikinig po. At nagpapasalamat ako dun sa nakita ko sa story po. Lumalakas daw po yung pong internet connection para sa kinabukasan po na Bible studies. Kaya loobin nawa po ng Diyos na makaakyat po kami diyan at dadalin po namin sa habag at tulong po ng Panginoong Diyos ang mga pagpapala. Sana po ipanalangin niyo po na pagpalain po ng Panginoong Diyos ang law firm po ni Sister Marlene at patuloy po talagang maging daluyan po ng pagpapala kasi pagka po pinagpala po ang aming pong mga tinatangkilik na negosyo, hindi po nakakalimutan po ni Sister Marlene ang Puray Christian Church. Kaya po, something good is going to happen po. Pag-pray po lang ninyo, no? At alam ko po, ang mga kasipagan ng mga kabataang ito, hindi po pwede yan na hindi i-recognize po yan. Magandang gabi po sa lahat po at muli po, binabalikan natin ang ating aral pagka ho tayo very proud. Pag mapagmataas po tayo, pag hindi tayo kumikilala sa Diyos mga kapatid, siya po ay laban sa mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang lahat ng mapagpakumbaba. At pag pinagpapala niya mapagpakumbaba, didinggin niya ho ang ating mga panalangin. Kaya po, wag po yung sarili natin ang itataas natin. Wag po yung sarili natin ang atin pong itatanyag na kayo'y natututo lang dahil sa akin. No, hindi po ganun kapatid. Kung hindi ka bibigyan ng karunungan ng Diyos, kung hindi ka gagawing kasangkapan, hindi ka po magiging tagapagpahayag ng mga aral po na yan. Dapat nating isaalang-alang po, ang Diyos ang pinakadakilang guro. Ang Diyos po ang nagbibigay ng hininga natin. Ang Diyos po ang nagbibigay ng katalinuhan, ng kayamanan, ng karangyaan at pati na rin po ng kapangyarihan. Kaya wag hong tataas ang ating kalooban para po ang prayer po natin madidinig. Ano ho ba pinag-aaralan natin? Dasal na may asal. At isang magandang asal po para pakinggan ng Diyos, maging mapagpakumbaba tayo. Hindi po diringgin ng Diyos ang pagmamataas sa Panginoon. Yan po'y hindi magandang asal, no? Dapat ho mapagpakumbaba. Kaya ho, sabi ng Santiago 4:8, sinulat po ni Sister Corazon, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mapagmataas, ngunit pinagpapala niya naman ang nagpapakumbaba. Gusto niyo pong madinig yung panalangin ninyo, magpakumbaba po kayo sa Diyos. Kaya po itinuturo ko ang mga panalangin nakaluhod tayo, ang mga panalangin nagpapatira pa tayo, ang mga panalangin na sinasambit ng ating labi, walang-wala tayo at puro tayo kasalanan sa isa pong banal, makapangyarihan, malinis, perpekto at makapangyarihang Diyos. Yun ho ang nais ng ating Panginoon. Binabati ko rin po si kapatid na Rachel Samyo. Magandang gabi po sa iyo, kapatid na Rachel. Kaya yun po ang nais ko pong iparating sa inyo, kapatid. Ano pa po yung mga iba pa pong mga asal na kailangang baguhin? Yung pagmamalupit sa asawa. So bakit ho nagiging balakid sa panalangin? Kasi ang panalangin natin walang asal, dasal na walang asal, no? Pangalawa po, ng kawalan ng asal po para hindi marinig ang ating panalangin, yung pong nagmamalupit po sa kanyang asawa. Tignan nyo mga kapatid, mga taga-Puray, pagka po kayong mga lalaki pong asawa po, malupit kayo sa asawa nyo, wag na kayo manalangin sa Diyos. Dahil hindi ho didinggin ng Panginoon po. Maling asal po yan. Pag nagdadasal, ang tamang asal, mahalin natin ang ating asawa. Tignan nyo po ang sinasaad po. Kaya ang panalangin po ng mga lalaki, hindi po marinig kong minsan ho Dahil mapagmalupit tayo sa asawa. Ano po ba ang sabi ng unang Pedro 3:7? 1 Peter chapter 3 verse 7. Kayo namang mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa sapagkat sila ay mas mahina.
at sila'y kasama ninyong tatanggap ng buhay na kaloob ng Diyos. Bakit daw natin po kailangang unawain at pakitunguhan ho ng mabuti? Hindi lang kasi mabuting asal yun eh. Ang sabi po dito sa verse 7, nakakulay blue po, gawin ninyo ito upang walang maging sagabal sa inyong panalangin. Bakit? Pag hindi natin inuunawa po at pinakikitunguhan ng maayos po yung asawa nating babae, huwag naman kayo masasaktan mga lalaki ho. Baka ho sa Peace of Harvest o sa Puray Christian Church, may nambubugbog ng asawa. Ito po sasabihin ko, wag na ho kayong manalangin, hindi ho kayo didinggin ng Panginoong Diyos. Ang sabi ho ng Bible ho, unawain ninyo at mahalin ninyo ang inyong asawa. Meron pa po sinasabi ito sa electronic Bible po. Sa Colossians, ano po dapat ang pakikitungo ng asawang lalaki po? Basahin ko po sa inyo no, sa aklat po ng Kolosas. Dito po sa Kolosas sa 3:19. Tingnan niyo po ang Colossians chapter 3 verse 19. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Kung hindi niyo mahal yung asawa niyong babae, kayo po humahanap pa ng ibang babae, pinagmamalupitan ninyo, hindi nyo binibigyan ng sapat po na sweldo po para may pambudget sa bahay. At ang sabi po dito, napakalupit ninyo. Konting pagkakamali, sampal, bugbog, tadyak. Ay mga kapatid, maski po sa church ho natin, hindi ho tinotolerate yung ganyan. Ano ho? Ano po nangyayari ho? Maling asal. At pag mali yung asal natin, ito ho ang mangyayari. Pagmamalupit sa asawa, ikalawa po, ang sabi po ng unang Pedro 3:7, kayo namang mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa sapagkat sila'y mas mahina at sila'y kasama ninyong tatanggap ng buhay na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito upang walang maging sagabal sa inyong panalangin. Ulitin ko ho malaking sagabal po sa panalangin kasi yan. Kaya sana ho lahat ng nag-amen, Sister Corazon, Sister Georgie, si Sister Rizel Daito, nag-amen din, si Sister Maribel Ray Buenan, lahat kayo, pati si Sister Corazon, nauunawaan natin, walang nag-amen na lalaki. Pag malupit po yung asawang lalaki, pag hindi niya minamahal po ang babae, hindi niya inuunawa, maling asal. Huwag kayong umasa po na didinggin ng Diyos ang inyo pong panalangin. Ano po ulit? Ito po, no? Ang sabi ng Biblia, kayo namang mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa sapagkat sila'y mas mahihina. At sila'y kasama ninyong tatanggap ng buhay na kaloob ng Diyos at gawin ninyo ito upang walang maging sagabal sa inyong mga panalangin. So, napakaklaro kapatid, ano ho? Kung mapagmataas ka sa Panginoon, pangalawa, malupit ka sa asawa, dasal ho na walang asal. Pinag-aaralan natin maganda Dasal sana na may asal ang dasal na may asal ho, mapagpakumbaba ka pag nananalangin. Mahal mo yung asawa mo pag nananalangin. Pero kung ang panalangin natin ay walang asal at hindi dinidinig, mapagmataas tayo sa Panginoon. Tayo ho malupit tayo sa ating asawa. Yan ho yung mga ugali ho na masamang asal. Kaya ho yung dasal, letter D lang. Hindi dudulugin. Bakit? Walang asal. Dapat para dulugin po, ang panalangin, buo po yung dasal. May dumudulog at may tamang asal. At pag pinagbuo po natin, dasal. Dasal na may asal. Hindi ho ba? Kaya nga po, may ikatlo pa. Minsan hindi po marinig yung ating panalangin, kasi maling asal na naman. Yung madamot ka sa mahirap. Ulitin ko po, sabi sa Kawikaan, ang nagpaparaya at nagbibigay po sa mga mahihirap, nagpapautang sa Diyos. Huwag po tayong masyadong malupit. Alam niyo ho, yung mga mahihirap po, no? Kahit nasabihin niyo po na, hindi pastor, sindikato yan Di bigyan niyo ng pagkain. O kaya, pastor, talaga pong yan mga badyaw po na yan Talagang lang naman ho yan, kukuha lang ng pera. Di mananagot sila sa Diyos kung halimbawa kung ang perang binigay nyo po pinang-rugby nila. Hindi naman kayo mananagot Pero ang malupit po at nagdaramot sa mahihirap, ito pong isang masasabi ko po,
hindi ho diringgin ng Panginoong Diyos ang panalangin ninyo. Bakit, pastor, hindi didinggin? Nakasulat ho sa Biblia eh. Sabi po dito sa Kawikaan 21:13, tignan nyo po. In the book of Proverbs, chapter 21, verse 13, ang hindi pumapansin sa daing ng mahirap, daraing din balang araw, ngunit walang lilingap. Oh, tignan nyo nga ho yung interpretation na ito, no? Darating ang time, daraing ka sa Diyos eh. Panginoon, bigyan niyo po ako ng ganitong pangangailangan. Panginoon, hinihiling ko po sana na pagyamanin niyo ako. Panginoon, sana po maging matagumpay po yung negosyo ko. Daraing ka rin sa Diyos eh. Pero nung may dumaraing sa iyo, hindi mo pinansin yung mga mahihirap. Kaya sabi po ni Sister Corazon, ayan no, Kawikaan 21:13, pagka po mali yung asal natin na ito, hindi rin po tayo diringgin ng Diyos. Ang hindi pumapansin sa daing ng mahirap, daraing din balang araw, ngunit walang lilingap. Sino ba dapat ang numero unong lilingap sa atin? Ang Diyos. Pero baliktarin nyo yan. Subukin ninyong maging malapit sa mahihirap, maging bukas palad sa mga mahihirap, maging maunawain sa mga mahihirap. Hindi lang yung nagpapakumbaba ka sa Diyos, hindi lang yung mahal mo ang asawa mo, kung hindi ikaw po ay lumilingap sa mga mahihirap, ayan po, no? Hindi ka madamot, kundi lumilingap. Pag dumating yung panahon po na, Lord, lingapin mo rin sana po yung akin pong mga nais sa buhay. Ano po yung paglingap? Number 1, Panginoon, sana po makapag-aral yung mga anak ko. Pangalawa ho, ikaw mag-supply po ng amin pong tagumpay sa negosyo. Pangatlo ho, ikaw po, Panginoong Diyos, ang magbigay po ng tagumpay sa mga papeles na nilalakad ko. Madamot ka po sa mahirap, sinong lilingap sa iyo? Ulitin ko po, no? Tingnan niyo po ang prinsipyo rito. Kawikaan 21:13. Ang hindi pumapansin sa daing ng mahirap, daraing din balang araw, ngunit walang lilingap. Yung panalangin ho, pagdaing ho yan sa Diyos eh. Ikaw nga ho, malupit ka sa mahirap, madamot ka. Alam niyo po, may isang pinakita ang Diyos sa Bible, ano ho, mga kapatid, ito po, nais ko pong ituro sa inyo. Huwag niyo pong sasabihin sa labi ninyo na walang-wala kayo at mahirap kayo. Hindi ho mahirap, lahat ho tayo. Imposibleng wala kayo kahit 10 centimos o 25. At anuman yan, anuman po yung atin pong mga kinakaharap na yan, mga kapatid, ano ho, may pera tayo. Huwag natin ho sasabihin na, Pastor, wala po akong kapera-pera kaya hindi po ako makatulong, hindi po ako makapagbigay. Hindi ganun ho yun. Kahit 25 centimos ho, pwede tayong tumulong. Kahit 2 piso, pwede tayong tumulong. At pag dineklara ho ng labi ninyong wala kayong pera, didinggin ho ng Diyos yan. Ako hindi ko dinideklarang wala kaming pera. Dinideklara ko, pinagyayaman kami ng Diyos. Lahat ng aspeto ng buhay ko po, lumalago ang salapi namin. Bakit ho? Yun hong declaration ko. At nangyayari ho yan. Bakit ho? Dinidinig ng Diyos. Ang kapangyarihan ng buhay at ang kapangyarihan po ng kamatayan nasa dila ho ng tao. Pag sinabi mong may sakit ka, magkakasakit ka. Pag sinabi mong mahirap ka, mahirap ka. Kaya kayo mga taga-Puray, huwag nyo pong sasabihing mahirap kayo. Sabihin ninyo, pinagyaman ako ng Diyos, mayaman ako sa Panginoong Diyos. At gayon na nga rin hong nararanasan namin kasi ayoko rin naman pong ituro sa inyo nang hindi po namin nararanasan mag-asawa po yan. Mababuti ang Diyos, kaya po ang puso ko po hindi kailan pa man magdaramot po sa mga mahihirap. Kasi hindi ka diringgin ng Diyos eh. Dudulog ka sa Diyos ho. Ang damot mo sa mahirap. Ayaw mo nga pakinggan yung mga mahihirap eh. Ang damot-damot mo. Hindi mo pinapansin yung kanilang mga daing. Daraing ka rin ng balang araw. Kanino? Sa Diyos. Ngunit, hindi ka rin lilingapin ng Diyos. Can we say amen? Kaya, alam nyo po, no? Ako kine-claim ko, ang pastor ay mayaman. Ang pastor po ay magiging milyonaryo. Kung hindi po, milyonaryo na nga. Milyonaryo na. Bakit ko po sinasabi yung ganon? Alam nyo po, no? Nararanasan ko po kasi, nakikita ko po Pati po yung mga bagay na gustong-gusto ng heart ko, kaya ko pong makuha dahil binibigay po ng Lord sa amin Bakit po ganon? Kasi dinideklara ko ho, pinagyaman ng Panginoong Diyos, ang sister wife ko, pinagyayaman ako ng Panginoong Diyos, itataas palalo ako ng Panginoong Diyos dahil ako'y naniniwala po sa kapangyarihan ng salita.
ino-honor po ng Lord. Kaya po kapalit po niya ng pagtaas ho ninyo, ng pag-angat nyo, huwag kayong magdadamot ho sa mga mahihirap, huwag kayong magdaramot po sa mga nagdarahop sa buhay, kasi kayo po ay dudulog din sa Panginoon, din kayo didinggin ng Diyos. Kaya po dapat ho mapagpakumbaba, huwag tayong mataas sa Panginoon. Kailangan ho tayo po ay maibigin sa mga asawa nating babae, huwag po tayong malupit sa mga asawa natin. At kinakailangan po tayo po meron pong paglingap sa mga mahihirap, huwag tayong madamot sa mahirap. Dasal, dumudulog, didinggin, yung letter D, pag dumulog, didinggin. Bakit o dudulog ka at didinggin? Kasi yung dasal, may kalakip na asal. Dumudulog, dinidinig ng Diyos dahil tama yung asal. In short, dasal. Amen? Ayan. Kaya po, meron pa po tayong isa po rito na nais i-share. At ito pong nais nating i-share po, ikaapat, pag nagdududa tayo, maling asal yan. Lord, gusto ko pong gumaling po ng aking pong mabigat na karamdaman. Pero Lord, third stage na to Baka anytime, hindi ho ganun ang panalangin sa Diyos. Pagka ho sinabi ninyo at klinim ng labi ninyo, Lord, magaling na ako, paniwalaan ng buong puso ninyo na kayo po'y pinagaling. Ako po mga kapatid, kine-claim ko po talaga, darating po ang panahon, talaga pong even to the point of millionaire po talaga, na talagang kikilos ang Lord. Pinoproklama ko, dinedeklara ko, gabi-gabi yan pag natutulog yung sister wife ko, gagawin mo pong milyonaryo ang asawa ko, ginawa mo na nga, at ako po gagawin mo po ako pastor, Panginoon Diyos, na isang pastor po na ako po'y pinagpala ninyo sa trabaho, pinagpala ninyo sa akin pong mga negosyo ng misis ko, negosyo po ng mga kapatid niya, para makatulong po ako sa church, makatulong po ako sa kapwa ko. At mga kapatid, bilang pastor po, wala pong nagdamot sa kapwa, wala pong nagdamot sa kanya pong mga kapatid na hindi po paaangatin ng Diyos at pagpapalain. Kaya nga po, pag tayo po ay nag-claim, wala po dapat duda. Ako walang kaduda-duda, mayaman na ako sa Panginoon ho talaga Mayaman na misis ko magaling ho yung kalusugan ko Kasi pag humiling ka at nagduda ka, doon po hindi tutugunin ng Diyos. Tignan nyo po, ang sabi po rito ng aklat ng Santiago 1:5 hanggang 8, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan o karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi siya nanunumbat. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag siyang mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang tao na pabago-bago ang isip at hindi alam kung ano talaga ang kanyang nais. Paano ka tatanggap sa Diyos? Lord, give me some wisdom. And I hope this wisdom that you're going to give me shall lead me towards the right business. And this business you are going to prosper in the mighty name of the Lord Jesus Christ. That we, myself and my wife, will become millionaires because you are going to bless her law firm with all your hands. Tapos magdududa ka, talagang hindi lalago yung law firm. Pero kung ang puso mo ay buong buo, ay mga kapatid, magigising na lang kayo, may branch na kayo sa Nueva Ecija. Pagising ninyo, may branch na kayo sa Davao. Pagising ninyo, may branch na kayo ng law firm ninyo sa General Santos City. Kaya pag nangyari po yun kapatid, naniwala ka kasi. Hindi ka po nagduda. Panginoon, ako po'y nagdedeklara ngayon na ang akin pong katawan ay binigyan nyo ng magandang kalusugan. Kung halimbawa ho, nagpapadialysis kayo o kaya may high blood kayo o kaya meron po kayong sakit po na malubha, huwag niyong i-claim yun. Pero Panginoon, meron po akong pagdadialysis, baka hindi na po ako makarecover Hindi po ganun ang panalangin. Uulitin ko po when you ask wisdom from God, believe that you shall receive it. Tingnan niyo po ang sabi. Kung sino man sa inyo ang kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi siya nanunumbat. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-aalinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at hindi alam kung ano talaga ang nais niya.
Pansinin niyo po yung verse 6, nakakulay pula. Pansinin niyo po. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. At pansinin niyo po yung verse 7, nakakulay blue. Huwag umasang tatanggap ng anuman sa Panginoon ang tao po na pabago-bago ang isip at hindi niya talaga alam kung ano po ang nais niya. Kung gusto niyo pong gumaling talaga, claim it with all your heart. Pinagaling na ako ng Panginoong Diyos. Wala akong cancer, wala akong diabetes, wala akong high blood. I-claim nyo po sa puso nyo yun. Wag po yung pinagaling ako ng Diyos pero meron akong stage 3 na chronic kidney disease. Pinagaling ako ng Panginoong Diyos pero barado yung puso ko. Hindi na ako gagaling. Meron akong angioplasty na ginawa na sa katawan ko, hindi na ako healthy. Naku mga kapatid, pag in-angioplasty kayo, pag nagdadialysis kayo, dapat nga ho lalong maging masaya kayo. Kasi ang Diyos ang pwedeng magpagaling at ang Diyos po, pagka ho klinin ninyo, gagaling kayo talaga. Ako po, hindi ako nagdududa ho. Alam niyo mga kapatid, minsan parang akala ng mga kapatiran, si pastor tumataas, yumayabang kasi kiniklaim niya mayaman sila. Yun ho ang sinasaad ng Biblia ho eh. Kiniklaim ko po na lahat ho ng mga magagandang bagay na hindi ko naman po yan hinuthot o ninakaw sa church, manapay nagbibigay din po kami doon po sa mga nangangailangan, pinagpaguran, pinagpagalan, gumaganda yung law firm, gumaganda po yung promotion sa UST, pwede kang pagyamanin ng Panginoong Diyos. Marami tayong mga kapatid doon, nagninegosyo, pinagyayaman ng Panginoong Diyos. Just claim, claim, claim. Kaya po ako nagke-claim ako, pwede pang gawin pong 5th floor ng Diyos ang bahay namin, pwede pa pong gawin po na 6th floor yung bahay namin po. At kiniklaim ko po, sa habag at awa ng Diyos, tatayo po ang bahay dyan po sa Timberland. Malapit na po yun. Tatayo ho yung bahay dyan. Hindi mapipigilan. Bakit po? Yun po ang aking deklarasyon sa aking puso. Pagyayamanin po ng Lord ang pastor po ng Peace of Harvest, pagyayamanin ang kanyang misis, makakabili po tayo ng sarili nating building. Yan po. Hindi ho ako natitinag dyan. At kung kayo naniniwala ho, ang Peace of Harvest o makakaroon ng building ho, kulang pa ho tayo ng 1,000,000 eh. Pakilagay nyo po sa baba, amen. Ilagay nyo po sa baba, amen. Kung talagang naniniwala kayo ng buong puso ninyo, ang Pure Christian Church may building na. Pero ang Peace of Harvest po, bibilan po ng Diyos yan. Bibilan po, kine-claim ko po yan. Magsabi lang tayo ng amen po sa baba. Hindi ho ba? Kaya, alam niyo mga kapatid, uulitin ko po, ito pong pinag-aaralan natin. Basta po, ang dasal, ang letter D po niyan, dudulog. At ang letter D niyan, didinggin. Pagka po, ang dasal ay may kasamang tamang asal. Okay? Yun po meaning ng dasal eh. Dudulog at didinggin dahil may tamang asal. Kaya po, nabuo ang salitang dasal. To recap, tingnan ho natin yung atin pong pinag-aaralan. May mga masasamang asal ho kasi eh. Kaya dapat ang dasal natin may tamang asal. Ang sabi po ng Isaiah 59:2, kaya po hindi po natin siya makita at hindi naman tayo marinig ng Diyos dahil patuloy tayong nagkakasala. Mali po yung asal natin. At yun po, hindi po dinidinig yung prayer natin kasi very proud tayo eh, mapagmataas po sa Panginoon. Dapat ho mapagpakumbaba. Pangalawa ho, malupit tayo sa asawa natin eh. Dapat ho, sabi po ng Colosas 3:19, mahalin nyo po, kalingain nyo po yung asawa ninyo. Para pag nag-pray po ang lalaki, di ba sabi po ng 1 Timothy chapter 2 verse 8, I want men in all churches, sabing ganun, to lift up their hands in holy prayer. Nais ko mga lalaki manalangin ng taimtim sa Diyos. Paano po didinggin yung ating panalangin kung tayo ho ay malupit? Gawin ninyo ito, ang sabi po, upang walang maging sagabal sa inyong panalangin. Ano po yon? Yung pag-unawa at pakitunguhang mabuti yung ating asawa. Pangatlo ho, huwag tayong madamot sa mahirap. I-claim nyo po, Pastor, benching ko na lang yung pera ko. Mayaman ako, may pera ako. Huwag niyo po sasabihin completely wala kayong pera. Talaga ho magdarahop kayo, maghihikahos kayo. Pastor, 20 pesos na lang nasa bulsa ko, pero may pera pa rin ako. Pastor, piso na lang po yung nasa bulsa ko, pero may pera pa rin kayo. Yan ang tinuturo ko sa mga taga-Pure na kabataan na wala pong magsasabing wala kayong pera, may pera kayo palagi at i-honor ng Lord yan.
at huwag kayong magdadamot. Kahit o piso ho yan, ipinagkaloob nyo pa po sa mahirap. Ang sabi po dito, ang hindi pumapansin sa daing ng mahirap, daraing din kayo balang araw, ngunit wala pong lilingap sa inyo. At ikaapat, huwag tayong magdududa. If you claim good health, i-claim nyo po na wala kayong sakit. If you claim wealth, pagyayamanin kayo ng Diyos sa malinis na paraan, sa trabaho nyo, sa promotion nyo, sa negosyo po ninyo. At ang lahat ng mga bagay nito'y magaganap, iwasan lang po natin ang masamang asal, ang mga kasalanan. Gaya po ng pangwakas natin, mga kapatid. Sabi po dito sa Isaias 1:15. Sabi po ng Isaiah chapter 1 verse 15, kapag kayo'y nanalangin sa akin, hindi ko kayo papansinin. Kahit na kayo'y manalangin, ang sabi po dito ng manalangin, hindi ko kayo pakikinggan sapagkat marami pa ang inyong pinapaslang. Yan pa, ikalima po pala, kasama pa rin po dyan yung galit. Yung pagpaslang, ang modern day na pagpaslang po natin, yung pong galit. Pagka tayo nananalangin, galit kayo sa kapwa ninyo, galit kayo sa kapitbahay ninyo, galit kayo sa church member ninyo, huwag kayong umasa po. Hindi ko kayo pakikinggan sapagkat marami na ang inyong pinaslang. Hindi lang po yung pagpatay na physical yan. Kasama po yung mga poot, galit po sa kapwa. Kaya ibigin po natin ang ating kapwa at umiwas tayo sa kasalanan. Bilang pangwakas po, ang sabi po ni Haring David sa awit 66:18 sa Book of Psalms chapter 66 verse 18. Kung sa kasalanan ako'y magpapatuloy, di sana ako dinidinig ng ating Panginoong Diyos. Purihin po ang ating Panginoon. Si Haring David po ay hindi nagpatuloy sa kasalanan. Inamin niya at siya'y nanalangin. Dumulog siya sa Diyos, dininig ang kanyang panalangin. Sapagkat ang kanyang dasal ay nilakipan niya po ng asal. Kaya mga kapatid, alisin na rin ho natin yung poot, hindi natin na isama yung number 5, pero kanina ho, naihabol naman natin po. Pagka ho may galit at poot pa rin, kahit na anong gawin yung panalangin, hindi po diringgin ng Diyos. At pag tayo po umiwas sa kasalanan, mararanasan po natin yung nangyari po sa kahuli-hulihang bahagi ng buhay ni Haring David, dininig po ng Diyos ang kanyang panalangin. Muli ho, magandang gabi po sa bawat isa sa inyo. Tayo po ay nagpapasalamat. Muli po nating binabati. Andyan din po si Rizel at saka po si Ryan. Si Nel Radoban, nandyan na rin po. Magandang gabi po. At si Crisel. At muli po, sana po ay maging mapagpala po. Pati si Amira Vizcara, nandyan din po. Sister Erlinda Pineda, binabati ko rin kayo. Si Marites Flores po. At saka si Jenny Rose Berdin, magandang gabi po sa inyo. Ayun na rin po si Crisel, si Rachel Samio, at saka si Rocky Lumalaos. Magandang gabi po. Kung di ko man po nabanggit yung pangalan ninyo, ay Diyos na po ang bahalang gumanti po sa inyo. Dahil napakarami na po dito nakalagay po, no? Napakadami pong bumabati po sa atin. Sana po maging maayos po ang inyong pagdiriwang po ng undas, ang paggunita natin sa ating mga yumao. At wag nating makakalimutan po, ang dasal po kailangan may asal. Letter D po niyan, tayo po ay dumudulog at didinggin kung ang dasal po ay may asal. Mga kapatid, tayo po lahat ay yumuko at manalangin. Maraming salamat po, Ama, dahil nagkaroon po kami ng kapahingahan din ng mga kapastoran sa Marbal. Salamat, Panginoong Diyos, sa Royal Park Hotel po na pagmamay-ari po ng isang born again po na kapatid ni Brother Jerry po sa church, dahil ito po ay nagparaya po para bigyan po ng discount ang lahat ng mga pastor po para kilalanin po ang kanila pong serbisyo, ang kanila pong mga pagpapagal sa kanila pong mga nasasakupan. At salamat din po, Panginoong Diyos. Hindi mo nakakalimutan pagpalain at pagyamanin ang iyong lingkod. Salamat po at pinagyayaman nyo rin, Panginoon, ang sister wife ko. At patuloy, Panginoong Diyos, magaan po ang pagdaloy ng buhay. Hindi kami kinukulang, bagkus nag-overflow po ngayon ang lahat ng blessings po ninyo. At salamat din po dahil hindi po nagkukulang ng panahon para sa mga Bible studies, sa kada linggo po na pagpapahayag ng salita ninyo, at sa nalalapit po na Jesus Reigns this coming November 30. Kung paano pong idinadalangin namin na pagpalain niyo po ang bansang Israel, padaluyin mo rin po ang pagpapala para sa bansang Pilipinas. Kung paanong inilalayo nyo kami sa anumang mga kapahamakan at mga kalamidad, patuloy na pagpalain nyo rin po ang lahat ng mga iglesyang hinirang nyo, kasama ang Peace of Harvest at ang Puray Christian Church. Lalo na po ang lahat ng kabataan na ito sa pamumuno po ni Georgie at ni Jamaica.
Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay po ng mga aktibong kabataan na ito na palaging nakikinig po ng iyong mga salita. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang buong kabataan ng Puray. Ito po ang aming pagsusumamot panalangin sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Muli mga kapatid, magkita-kita po tayo sa panalanginan ng bukas ng umaga. Sumaatin po ang kapayapaan, ang kalwalhatian ng buhay na Diyos. Mahal na mahal ko po kayo. Sumaatin po ang gabay ng Panginoon ngayong gabi.